Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, "Ginoo, sa wari ko ay propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba ang Diyos, ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan. O sa Ingles, dedication of our church. Anniversary. No? Dedication. Ano ba ang pagtatalaga? Ano ba ang dedication ng isang simbahan? Ito yung paghihiwalay ng isang lugar para maging sagrado at para kilalanin itong tahanan o lugar ng dalanginan. Tahanan ng Diyos, hinihiwalay. Kaya nga, kailangan italaga para malaman ng lahat na ang isang lugar ay isang bahay dalanginan o tahanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtatalaga o ng dedication, ang isang ordinaryong lugar ay nagiging lugar para sa religious purposes o lugar para sa mga panrelihiyosong gawain. Katulad na lang ng pagdiriwang ng banal na misa. Pwedeng magdiwang ng banal na misa kahit saan. Pwede. Pwede naman. Lalo na kung may pahintulot ng obispo. Pero hindi nangangahulugang iyon ay itinalaga para maging tahanan ng Diyos. Hindi nangangahulugang iyon ay lugar para sa panrelihiyosong gawain. Kaya nga, ang simbahan, dapat panrelihiyosong gawain. Kapag nawala ang panrelihiyosong gawain, nawawala ang pagiging simbahan nito. Kaya ang simbahan, sagrado, nire-respeto. Kaya hindi ito pwedeng lugar ng kung ano-anong pwede nating gawin. No? Kaya nga, kahit maliit ang ating simbahan, hindi tayo dito kumakain. Diba? No? Kailangan kumain tayo sa labas. No? Meron tayong patio, meron tayong maliit na patio. No? Kasi hindi ito panrelihiyosong gawain. Ano pa? Mga relihiyo o mga panliturhiyang pagdiriwang. Yan, no? O mga gawaing may kinalaman sa panalangin. Ang dedication o pagtatalaga ay isang pagbebendisyon ng isang lugar para magkaroon ng
espiritual na katuparan para sa isang komunidad. Ito po ang ginawa natin sa ating simbahan. No? 9 na taon na ang nakalipas. 9 years ago. Hindi man kalakihan ang ating simbahan, hindi man kasya ang buong parokyano, ngunit hindi naging kahinaan ito ng ating parokya. Dahil hindi lang sa istruktura ang isang simbahan, kundi higit sa lahat, isang pamayanan ng mananampalataya. Hindi dahil maliit tayo, hindi dahil mahirap ang lugar natin, kahinaan yun ng ating parokya. Di ba parang ganun? Parang ang isang taong puno ng pangarap, hindi kahinaan kailanman ang paghihirap. Di ba? Pag marami kang o puno ka ng pangarap, hindi mo sasabihin, mahirap lang ako, Father Hindi ko matutupad ang pangarap. Hindi. Yung kahirapan mo, yan ang lakas mo. Dahil nasasabi mong, isang araw, matutupad ang pangarap ko. Nasasabi mong, magsusumikap ako. Diba? Kasi yung paghihirap natin, kung puno ka ng pangarap, yan ang iyong lakas. Yan ang iyong motivation. Yan ang iyong pinanghahawakan. At ganun din sa isang simbahan. Hindi dahil maliit tayo, kahinaan natin yun. Hindi. Dahil marami tayong mananampalataya. Dahil sa pagiging aktibo ng mga tao, ang simbahan ay nabubuo. Ang ating debosyon, maging ang ating paglilingkod, ang laman ng ating puso, yan ang nagpapatibay at bumubuo sa isang parokya. Ito ang tinutukoy ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na ang pundasyon ng isang simbahan ay mga tao. Mga tao. Si Jesus ang tagapagtayo at nagpapanatili ng pundasyon. Kaya nga hindi lindol o sakuna ang makasisira sa isang simbahan, kundi ang pagpapabaya ng isang mananampalataya. Masira man ang ating simbahan, hindi ibig sabihin wala na tayong simbahan. Dahil nasa tao, nakikita ang pundasyon. At ang laman ng pundasyon, ang pananampalataya ng tao. Kaya nga, ang isang pundasyon, mahina. Mahina kung hahaluan ang laman. Diba? Halimbawa, ang pundasyon dapat yari sa simento. Hindi pwedeng sobrahan ng laman, kundi magiging mahina. Ganon din ang pananampalataya. Kapag ang pananampalataya hahaluan ng kung ano-ano at hindi magiging puro, mahina. Hihina ang pundasyon. Ganon din ang paglilingkod. Kung ang paglilingkod ay puro, anumang pagsubok, matibay ito. Pero kung ang paglilingkod, hahaluan ng kung ano-ano. Hahaluan mo ng kalokohan, hahaluan mo ng trip, hahaluan mo ng kung ano-ano motibasyon, nagiging mahina ang paglilingkod. Hahaluan mo ng galit, hahaluan mo ng tampo, di ba? Maraming ganyang lingkod. No? Hinaluan ng galit ang paglilingkod, nasa na? Wala na. Gumuho na ang paglilingkod, nawala na. No? At ganoon din ang isang simbahan. Kung ang ating pananampalataya, hahaluan ng kung ano-ano, guguho, magiging mahina. Kaya nararapat lang na ang pagsamba sa Diyos ang maging sentro ng bawat simbahan. Kapag nawala ang pagsamba, ang simbahan ay magiging pasyalan. Alisin ang pananampalataya, ang isang simbahan ay may iwan bilang isang museo. Alam niyo po sa Roma, napakalaki ng mga simbahan. Mas malaki pa sa Manila Cathedral, siguro 3 beses ng laki ng Manila Cathedral o 4 na beses. Pero kung mapapansin mo, yung pews, yung upuan, nasa bandang unahan lang.
ng altar. Yung likod, napakalaking, parang museo lang. Yung mga tao, namamasyal lang. Tinitignan lang ang ganda. Kaya hindi doon nasusukat Hindi sa laki, kundi sa mga taong nananampalataya at nagpapanatili ng pananampalataya. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan, hindi lang nawa manatili ang ating simbahan na matatag bilang bato, kundi matibay sa pananampalataya. Hindi lang maganda bilang tahanan, kundi magkaroon ng banal na nilalang. At higit sa lahat, hindi lamang malaking gusali, kundi may malalim na panrelihiyosong ugali. Amen. Amen. Nais ko pong anyayahan kayong ulit mamaya, gabi, 6:00, ang ikatlong misa nobinaryo. So sama-sama po tayo magdiwang at pagdidiwang natin muli ang anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa paggunita sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila ay magawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.